Makatao ba na? Tapos ang balo mo, libreng hospitalization. Hindi-deprive mo ang taga South Cotabato sang 200 million na building, mambal ka, libre ang hospitalization. Tama ba na? Amo ba na ang libreng hospitalization? So anong tawag nyo liwat dira? Tinikal na naman. Diba? Bala nyo naman, laban-laban tinikal ginambal nila. May na lang, wala ako radio station. Kaya kung may radio station ko, makulatahan gid siya. Ginajab-jab ko pa lang ni, pero si Kong dinanalin sa pagkakilala nyo, wala gid ko nagtinikal sa inyo. Wala gid ko nagpalapaw storya sa inyo sa 9 years nga nagpungko ako. Ang akon, ang tuod lang. So wala pa sang COVID, ginghimo na ni Kong ang para sa South Cotabato. 2019, Regional Hospital, Provincial Hospital nga building. Kung gihatag niya na 2019, hindi tani amo na yung sitwasyon naton sa COVID subong. Diba? Dapat sina, ang 70 million gani, napatindog ang 200, di tani, hindi gutok ang Provincial Hospital. Kaya ang pondo nga ginagastos mo sa SGH, dapat ibuhos mo sa Provincial Hospital. Kaya di ang national government ang magpondo para sa DOH. So nasalbar mo ang mga tao dire. Di ba? Wala pa pandemic na. So kung tanan na ginghimo niya, pagpungko niya, gaging una niya ang tao, basi wala pa siya kontra. Galing hindi na makatao. Kung nakita mo hindi makatao na, tintugan ko na lang gid ini, kag ibato ko ang South Cotabato. Ari pa, isa pa katinikal. Ang libreng edukasyon. Oh, sino ang naglibreng edukasyon ngalin sa provincial government nga kwarta? Libreng edukasyon, pati private school, sino? Taas kamot? Outside sa Unipast. Karon nabuko ka na. Ang tanan nga ginamban mo libreng edukasyon, iyagali ka gobyerno na. 497 million na. 5,000 scholars sa eskwelahan niya lang. Halin na sa gobyerno, amo na ang libreng edukasyon. Diba? Ano naman ang tawag niyo dira? Ang libreng edukasyon, tinikal liwat. Puro na na-scam. Diba? Ang problema, ang pamangkot, gingbalik mo ba ang tama nga alawan sa mga estudyante? Kapati ka mo sina, di ba? Gingbalik ba ang tama? 30,000 na. Galing ang ginabato nila, cheque na lang. Nabawas na tanan, hindi ka reklamo. Makatarungan ba ina sa libreng edukasyon? Sino ang kumita sa libreng edukasyon? Kay sino ko eskwelahan ang kumita? Te anong tawag nyo da? Hindi kaya ni Kong himuon na sa mga pigado. Ang tuod ihambal mo. Nga naadlok ka. Diba? Nga akoon mo ang hindi imo. Nga kaya mo manginto sa mga tao nga nagboto sa imo. Makatarungan ba na? Tama na daw, 3 na to eh. Basi magsobra pa. Basi niya ang mamamati sa sunod. Ano? Anong tawag mo dire? Kakapa pa lang ko. So, baka nyo na anong storya dira. So, ang buot ko lang silingon, ginahambal niya, tambakan niya daw ako sa tupi kay teritoryo niya. Di taga-diin si Kong Dinanhaw. Di basugot ba ang taga-Coronadal pabayaan si Kong Dinan? Wala akong nagani kinastorya kung ano kadamo naging butang ta diri, di ba?
Ang pamangkot ko, Mayor, ang bagong Coronadal, anong ihatag sa probinsya sa City of Coronadal? Makakontribute sa bagong Coronadal. Maski naka-face mask si Mayor, batian ko gidambal niya. Wala daw pulos. Ay, hindi. Ang balang ni Mayor, wala. Mayor, ari pamangkot, sa panahon na nagka-surge kita sa pandemic, nagamit mo ba ang CCTS? Nanawag ba sila sa imo, Mayor, amo ning na-positive, amo ning ang mga... Nahimo ba na, Mayor? So ano naman tawag nyo da? Kahit milyon-milyon nang gastos dira, wala na puslan sa panahon sa COVID. Anong tawag nyo da? Kamo lang niyang magboto sa ako, daog na ko mo. Wala maginakadlawan talang ini, pero tuod ni, di ba? Kita abi, hindi kita magbaton sang tinikal. Wala kita na ana diri nagatinikal ang leader sa partido natin. So, ang ginambal ko lang kamatuoran. Amo pa lang na, damo pa na. So, mula na ginambal na mo, diri. Kasi kung dinan, wala ako nagpromisa, pero tanan ina nagtupa. Tama? Isa pagit pinaka-importante. 2 years na ang pandemic. Nga hasta subong wala kita sang government-owned COVID testing center sa probinsya sang South Cotabato. Nga wala, kita lang ang probinsya nga wala government-owned COVID testing center. Nga wala kita, di ba obligasyon na sa provincial government? Di ba pagkusugon kay matamo taga-radyo diri oh. Di ba? Isa pa lang na. So hindi na ako palabanay kay makaon ako mo kay lawig ni. Kita nyo naman tanan, pisa pa lang ni. Diba? Kaya pala mo, if you speak the truth, especially it is your obligation as a leader nga magambal sang tuod sa mga tao nga nagbutang sa imo sa pwesto. Diba? Wala ni, hindi kita dapat magbaligya sa kasinungalingan. It is a crime nga magbinote ka sa mga tao nga nagbutang sa imo sa pwesto. Diba? Anong klase ka nga leader kung ikaw mismo ka tinikal ka? Di puro tinikal ang performance eh, no? May performance ba? May nahimo ba? Mangkot ko lang sa inyo. May ara ba? Himuong ko na ginapilit ko lang mo. Sobra na ka-popular. Si CTS starring. Diba? O ari, makatarungan ba? Nga maghatag ka sang salakyan, kinanglan mo ba mag-pledge? Amo ka ba naka-insecure sa imo performance? Nga i-pledge mo pa bago mo yatag? Imo ba na? Kay sino kwarta na? Di nga kinanglan mo pa mag-pledge. Diba? Anong tawag nyo dira? Scam na naman. So mga palangga ko ng mga taga-Coronadal, alin sa nagpungko si Kong hasta manugtapos ang termino, wala ka mo nabatian nga namili ako sang barangay o tao nga ginatagaan ko sang assistance kag project. Patas! Kaya obligasyon ko na sa tao. Wala pili-pili. So makita nyo, pantay-pantay ang tanan nga barangay nga ginatagaan naton. Regardless, kaya ang isip ko, sa ulihi lang kita magkwentahanay. Kung nahatag ko ang para sa barangay mo, lang taon naton kung kaya mo impluwensyahan ang tao dira, nga mahambal, wala sang may nahimo si Kong.
Ang importante, ging deliver ko ang para sa inyo. So muna ang ginatindugan sa partido ngayon nga wala pili-pili pag-abot sa trabaho. Wala pili-pili pag-abot sa project, pag-abot sa assistance. Hindi kami mamili. Bahala na sila makonsensya sa panahon sang eleksyon. Diba? Pare na, kung nagkanto ka sa opisina ko, wala man na pamangkot kung nagboto na o hindi nagboto. Ang hambal ko lang, ihatag ang ihatag. Base man lang pag-abot niya dito sa presinto, makonsensya siya. Diba? At least wala ako na konsensya. Nakabulig ako. So mga taga-Coronadal, ang una-una salamat sa 9 years nga suporta nga hatag nyo kay Kong. Nga walang unconditional support, especially from the city of Coronadal. So ang kay Kong lang, hindi kaya sa konsensya ko nga ipilin ko ang probinsya sa amuni nga sitwasyon kag liderato subong. Nga ako, nadismaya ako sa hindi makatao kag hindi makatarungan nga pamumuno sa probinsya sang South Cotabato. Ginlatag ko na ina. Kamu mismo ang naghambal. Gina-confirm ninyo nga hindi tama na nga pamalakad. So si Kong Dinan, kung ano ang pagkakilala nyo kay Kong Dinan sang 9 years, subok nyo na ni, may resulta pirmi. Kag si Kong Dinan, di ba? Amo nang ginatawag ninyo, siguraduhon ko, nga kung kita ang ara dira sa poder, imuon tagid ang makatarungan kag makatao nga serbisyo. Ang tatak Dinan. Kung ano ang nahimo naton sa Kongreso, amo na ang dalon naton sa Kapitolyo. Tapat sa salita, tapat sa gawa. Amo na ang maasahan ninyo sa inyong congressman, Dinan Ledesma Hernandez, nga nagapadalagan gobernador sa South Cotabato. Salamat kag mayong gutom nga hapon sa inyo. Okay, madamo nga salamat. Ang aton palabuton nga gobernador sang South Cotabato, Governor Ferdinand L. Hernandez. Palakpakan po natin. Ang sapiyak daw, hindi makatao kag hindi makatarungan nga serbisyo kay puro lang tinikal. That is why panahon na nga ang maayo nga serbisyo sang segundo distrito dalon naton sa Kapitolyo. Ayan, at this time, ladies and gentlemen, pamatian na naton ang final message, advocacy statement sang aton nga mayor sang syudad sang Coronadal, Mayor Eliordo Bebot Ojena. Kayahan sa pagbubuko, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi tumatanggap ng suhol. Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng... Mayong hapon liwat. Diba ginahambal ko kayo na sa inyo, everything starts with dream. Pero puro damgo ka lang, wala man katuhan nila, hindi ba? I-capsulize ko na lang yun siya. Kay hapon na, balang ko gutom ka mo. Ang ginatindugan ni Bebot Ojena, kaging pabiyakil, kag ang bagong Coronadal, isa ka prosperous, progresibo, safe, garbage-free, and beautifully landscape green city, where the community and its people are resilient, empowered, and highly competitive. Kung tanawin ninyo, nakakapsyon bagong Coronadal, ngayon at bukas. Ang mga ginagawa namin ngayon ay paghahanda para sa kinabukasan ng lahat, lalong-lalo na mga kabataan natin. Kung mapapansin ninyo, ganito yung sinyales natin. It's always nice to be at the top, to be number one. Pero ang ibig sabihin ng ganito, it's one people, one Coronadal, and one big dream. Together, we can achieve more. Nakita naman ninyo ang mga nangyayari sa kapaligiran natin. Kayo ang makakasagot kung talaga bang may bagong Coronadal.
Kayo ang makakasagot niyan. Remember, may 9 months pa ako to be exact, and 26 days. Marami pa kayong makikita. I would say, yung 3 years ko, pwede ikumparar sa 9 years ng iba. May mga specifics tayo dito. Kasi kung minsan kung generalize lang tayo, para tayong nambubula. Ipiliin ko lang ito kasi medyo mahaba ito. Nasa pulyeto natin. Bakit ko ginawa ito? Para sukton kita sa katawan kung kita nagapangbula lang. Sometimes motherhood statement is good sa talinga, pero ang dating kung kaisa kung wala specifics, na nambubula ka lang. Para siya na sa edukasyon. Edukasyon, hindi ko naliwaton doon na mga ongoing, kay udto naman siya, no? Kaina, ginambalan ni Esther ang parte sa edukasyon. At talagang gagawin ko yan. Kasi ako naniniwala na ang kinabukasan ng Coronadal, nagkasalalay hindi lang sa tao ngayon, kundi mga kabataan bukas dito sa syudad ng Coronadal. A small city with a big dream. Kasama dito ang pagpapatayo ng technical, vocational, at agricultural training school. Ito hindi tubula. May partnership na ang DepEd, ang TESDA, libreng scholarship sa mga vocational courses dito. May allowance pa silang tatanggapin. Ginagawa na yung building dyan. Ongoing yan. Yung pre-tablets, alam naman ninyo yan. Nagtupa, nagidina siya, duga nga insentibo sa mga atleta sa health. Maayo arisi kong ginamabatian niya eh. Buligan niya lang kung arat-alisin days dapat marinig niya ito. Pagpapatayo ng molecular laboratory dito sa Coronadal para hindi tayo kailangan punta pa sa Davao. Pagsasaayos ng 3 bagong nabuong city health districts. Nagdagdag tayo ng mga doktor dyan. Libreng mobile x-ray sa lahat kayang gawain ng syudad yan. Pagpapatayo ng sariling dialysis center. Dagdag na ambulansya. Alam niyo, namili tayo ng ambulansya. Sa safety and security, karagdagang street lights. Kita man ninyo, yung obsolete na ilaw na pula. Kinambyuhan natin nga masanag sang ilaw. Kag hindi lang ang urban center ang masanag. Kaya ang ambisyon naton, ang 27 ka barangay should be linked by solar lights para magsanag ang bugos na Coronadal. Limpyuhon ang aton mga kapaligiran. Tulaon ang basura because it speaks about us kung ano kita klase ng tao. Safety and security, karagdagan street light, nakaratingan dito. CCTV, karagdagan din. Vehicles para sa PNP, para sa operational at visibility purposes. Kapitan Subaldo, advocacy mo ito. Karagdagang traffic lights. As I'm talking right now, anytime from now, mag-uumpisa na yung bagong traffic lights natin. Sa first quarter natin, kung aprobahan ng Sangguniang Panglungsod, yung dalawa pala, dyan sa Barrio 2 intersection, at saka dyan sa Protect. Kung aprobahan yung proposal ko ng Sangguniang Panglungsod, may 3-4 na traffic lights na gusto kong ilagay dito, idagdag. Dyan sa harapan ng City Hall natin, dyan sa may simbahan, na maraming tao dyan, nandiyan yung KCS1, nandiyan yung KCS2, nandiyan yung KCSS. Empowerment. Pagpapaigting ng purok at barangay empowerment, Kapitan Prisca, hindi lang barangay, pati purok. Pati purok, paigtingin natin yan. Kasi ako ang author ng Purok Empowerment Ordinance ng buong probinsya ng South Cotabato na Coronadal lang sa pagkakaalam ko ang nag-implement sina. Yung livelihood na nasabi na kanina. Pero ako bilang
mayor ninyo. Yung budget for agriculture dito for several years, 11 million lang. Ginawa kong 35 million yan. And speaks mouthful of what I want to be done to our farmers in the city of Coronadal. Hindi ko na sasabihin yung detalye niyan. Infrastructure sa tulong ni Kong Dinan, kita ninyo mana? Ang mga kanal natin, ang mga drainage natin, ang mga kalsada natin, ang mulengki natin, ang bago Chinatown, ang Regional Evacuation Center, ang bago nga City Sports Complex. 110 million ba na itong o 105 million itong initial? Wala tayo ni 5 gingasto da sa tulong sang kongresista natin na outside sourcing natin ina. Upudayin ang Rizal Park natin, outside sourcing kaya po nina. Nagahambal sila, tama, hindi na tama ang prioritization ko. Ang kwarta sang Coronadal, nakaplastar sang husto. Ang tama ang paggasto. Restoration at commercial development ng Old City Hall. 2022, ipopropose ko na yung pag-restore ng building na original dira nga nasunog para ina maging pasalubong center, museum, kag modern library sa siyudad sang Coronadal. Roadside development, bicycle lanes, kung dinan, katulong natin dyan, makita naman yung ongoing yan. Pagsasaayos at pagpapaganda ng integrated terminal complex. Maraming dapat gawin dyan. Gusto ko pagandahin yan. Yung transport route plan, aprobado naman. That will ensure the survival of the terminal. Pagagandahin natin yan. Environment, pagpapaganda at paglilinis ng buong lungsod. I am challenging your imagination. Buong lungsod ang gusto ko maging tahom, maging limpyo, kag masanag. Pag-develop ng mga tourist spots ng lungsod. Kasama rin yung mga Rizal Park, yung aviary dome natin, musical fountain, at iba pa mga infrastruktura dyan. Saka yung mga beautification. Social services, palagi kong sinasabi, ito lumaki at lumago dahil sa maraming tulong na binigay ng Deputy Speaker natin dito. Mga kalsada, mga kanal na malalaki. That gives me the opportunity to use the local funds para ang social services mapadako naton, medical, financial, pati educational assistance. At marami pang iba. Ang muna lang nasaguro, kag maayong udto sa tanan. Balaan ko, gutom na kamo. Madamo nga salamat, Mayor Bebot Ojena. Palapakan po natin. And at this time, para po sa panghuli, ayan, advocacy statement po ng ating magiging Vice Mayor ng Bagong Coronadal, Vice Mayor Erlinda Bingpabi Arakel. Lagi niyong naririnig ang katagang ito. During her time as Councilor Rebecca Becbona, na ito ang tumatak sa puso at isipan ng inyong abang lingkod. The Mayor proposes and the Council disposes. Nabatian niyo ang kanami nga programa sang Coronadal. Hindi magkaroon ng katuparan ang programang yan without the unified sanggunian. Na ito ang may papangako ng inyong abang lingkod with my colleagues. Narinig po ninyo ang iba't ibang advokasya. Kailangan po ng city government ng Coronadal ang konseho na susuporta sa mga programang ito. Siguro wala ni isa diri sa aton subo nga hindi gusto sang progresibong Coronadal. That's why I am appealing sa lahat-lahat po ng mga nandito ngayon. Hindi po mangyayari ito. Itong dapat niyong maintindihan. Dako nga challenge ng 2019, pero nasulbar ini, nakaya sang mayor natin, kahit siya lang yung isa, ang nanalo with Councilor Hinay. Pero hindi ba natin kayang baliktarin yung sitwasyon para dire-diretsong progreso ng Coronadal? Kaya ba natin ngayong 2022
Tayo naman ang gumawa ng history sa Coronadal. Can we make it 10-0 sa panahong ito? Yes! Ito na po ang tutugon. At panghuli, ang mayor din po natin ay tao lang. Kailangan din po niyang makapagpahinga. At kailangan niya ng kanyang sparring partner na kanyang mapagkakatiwalaan. Nasubukan na ng Coronadal City nang siya po ay nagkasakit. Ano natabo sa Coronadal? Sa dalawa kasimana niya lang mapahuway. Halos inubos ang pera ng Coronadal City. With Brigada Bing, if given a chance, huwag kayong mag-alala. May sapat akong kaalaman. Hindi mauubos ang pera ng Coronadal. Nga man, may brigada pa kuya, laway lang kapital. Okay? So, ang aking apila, pagtitiwala nyo lang sa konsehong ito, and rest assured, this unified sanggunian under my leadership ang susuporta sa liderato ni Mayor Ojena and the 10-point development agenda. Maraming salamat at magandang hapon. Thank you! 10-0! 10-0! Saba? 10-0! 10-0! Amo na nang atong ikampanya sa buong. Okay, so thank you so much. And this time, tapos na din po yung ating programa. Inaanyayahan lang po yung ating mga councilors at yung ating mga candidates for 2022 na mag-picture taking lang po muna tayo bago kumain. And nakahanda na din sa likod yung pagkain po natin. Yung mga lalaki po, dito na lang po sa ibaba. And then yung mga girls po sa itaas na lang po with Mayor Ojena and Kong Dinan po. Ayan. Okay? So, picture taking lang po muna tayo. And then may aawitan po tayo ng isang magandang himig mamaya din po habang tayo kumakain. Si Mayor, si Kong Dinan, tsaka yung mga girls po natin sa itaas. Yung mga lalaki po natin ay dito po tayo sa ibaba. Ayan. Mayor, doon po kayo sa itaas, Mayor. Team Ojena Arakel, bagong Coronadal. Ayan. Team Ojena Arakel. Councilors, dito po tayo. Yung Sir Chow. Okay. Sir Willie, dito po tayo sa ibaba. Sir Oka. Ayan. Ayan. Okay. Okay, yung una, yung normal lang po na tayo. Ayan. Okay, 1. Okay. 1, 2, 3. Ayan. And then next po, na-post po natin, 1 sign po tayo. Ayan, for 1 people, 1 big dream, 1 bagong Coronadal. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Pwede na po tayong kumain. Bagong Coronadal. Palakpakan po natin ang ating mga kandidato. Ayan. Yan, sa mga